Biglang natahimik si Chris dahil yon ang unang pagkakataon na nakita niyang magalit si Mar. Lumabas ng silid si Chris. Naupo ito sa bangkong nasa gilid ng pintuan. Magsisindi sana ng sigarilyo ang binata nang mapansin ito ang maliit na liwanag mula sa sulo. Inakala ni Chris na si Tatang Badong ang paparating kaya sinalubong niya ito. Ngunit natigilan ng binata dahil nang makalapit ito sa liwanag, napansin ito na may mukha ang bolang apoy. Lumulutang ito sa hangin papalapit kay Chris. Naniga sa kinakatayuan ng binata at nang ilang metro na lang ang layo nito sa kanya, biglang may tumulak sa binata dahilan para matumba ito. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na walang lalabas ng tahanan? Bilisan mo, tumayo ka na at pumasok sa loob. Dali-daling pumasok ang binata. Sumilip sa pintuan. Nakita nito na nakikipagbuno sa nilalang ang matanda. May hawak itong itim na tela na sinusubukang itaklob sa nilalang. Yan ang sinasabi kong panganib. Nakikita mo ba ang nilalang na yan? Ano bang nangyayari? Bakit may mga ganyan dito? Saan ang galing ang mga yan? Ang tawag sa nilalang na yan ay San Telmo. Isa lang yan sa mga elementong naninirahan sa lugar na ito. Sa nangyayari ngayon, malaki ang posibilidad na hindi lang yan ang makikita mo. Muling ibinaling ng dalawa ang atensyon kay Tatang Badong. Nagawa nitong takluban ng dalang tela ang San Telmo at dali-dali itong inilubog sa malaking tapayan na may lamang tubig. Yan ang bagay sa'yo. Magtanda ka na sana at wag nang bumalik dito. Wika ni Tatang Badong. Matapos ay pinakawala ng nilalang. Tatalbog-talbog itong umalis sa lugar na tila nagkaroon ng takot dahil sa ginawa ni Tatang Badong. Mabuti na lang at naabutan niyo si Chris. Kung hindi, baka nasunog na din ang kaluluwa niyan. Sakto lang din ang dating ko. Kung hindi, baka tostado na pati ang kaluluwa ng kaibigan mo. Eto, tulungan mo kong ilatag sa buong bakuran ng mga pangontrang ito. Hindi lang San Telmo maaaring dumating. Natulala si Chris sa matanda dahil hindi nito akalain na may taglay na kakaibang kaalaman si Tatang Badong na minsan niyang pinagtawanan at kinutya. Nang matapos ang dalawa sa paglalagay ng mga pangontra, pumasok ang mga ito sa tahanan. Kumusta ang kalagayan ni Luis? Nasa kwarto po. Sa palagay ko, maayos naman ang pakiramdam ni Luis. Maimbing po siyang, "Anong pinagsasasabi mo? Wala dito si Luis, Mar!" Hindi na naituloy ni Mar ang sasabihin dahil biglang sumigaw si Chris. Naloko na. Bakit hindi nyo binantayan? Ano ba kasi ginagawa nyo dito? Hindi ba sinabi ko na huwag yung lulubayan ng tingin si Luis? Pasensya na po kayo. Nakampante ako na nasa loob siya ng bahay. Bilisan nyo. Hanapin natin sa paligid si Luis. Hindi pa nakakalayo ang batang yon. Dali-daling lumabas ng tahanan ang tatlo. Nilibot ang buong bahay. Sakto namang dumating si Mang Abdul. Nakita nitong nagkakagulo ang tatlo. Mar, anong nangyayari? Bakit paikot-ikot kayo sa bahay? Mabuti naman at nandito ka na. Nakita ko itong si Chris eh. Kamunti ka ng lapay ng San Telmo. Anak ng... Anong San Telmo? Anong kabaliwan ang sinasabi mo, Tatang Badong? Maniwala ka man o hindi, tiyo. Yan ang nangyari dito. Kamunti ka ng lamunin ng buhay itong si Chris. At ngayon nawawala si Luis. Pag-uusap ng tatlo. Maya-maya ay muling sumigaw si Chris. Dali-dali nilang pinunta ng binata at nakita ng mga ito si Luis. Nakatayo sa harapan ng malaking bato. "Luis, anong ginagawa mo dyan? Halika na nga, pumasok na tayo. Delikado dito." Delikado? Anong sinasabi mo? Mabait yung mga nakatira sa bato. Ikaw pa nga nagdala ng panganib sa kanila eh. Alam mo ba,
Nakapatay ka ng sanggol ng engkanto? Hayaan mo lang siya magsalita. Wag na wag kang sasagot, Chris. Wika namang Badong. Nilingon ito ni Luis at nginitian. Tama. Walang makikialam. Dahil hindi naman kayo kasali sa gulong ginawa ng taong yan. Alam kong malaki ang kasalanan ng ginawa ng binata, ngunit hindi niya kayo nakikita. Alam ni Tatang Badong na isa sa mga nilalang na napinsala ni Chris ang nasa loob ng katawan ni Luis ng mga oras na yun. Kinuha ng matanda ang pagkakataon upang kausapin ang mga ito. Oo, hindi niya kami nakikita. Hindi ba dapat mas lalo siyang magkaroon ng konsiderasyon? Hindi niya alam na hindi lang siya naninirahan sa mundong ito. Naroon na tayo, ngunit hindi naman siguro lingid sa kalaman ninyo na hindi siya lumaki sa lugar na ito, hindi ba? Hindi siya nabuhay sa mga ganitong uri ng paniniwala. Lumaki ang binatang ito na walang ibang nakikita kung hindi mga pisikal na bagay o mga taong nakapaligid sa kanya. Ano man ang maging dahilan mo, napatay ng binatang yan ang aking anak. Wala siyang respeto eh. Nawala ang tangi kong tagapagmana. Alam mo, Tandang Badong ang batas. Buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Liban na lang kung may magagawa kayo maaaring tumumba sa buhay ng anak ko. Para kung sasabihin ko sa'yo na kaya kong buhayin ang anak mo? Anong magagawa ng isang matandang manggagamot? Alam kong lipas na ang panahon mo. Tignan mo ang iyong sarili. Puti na ang buhok at halos hindi na matuwid ang likod. Ngayon sabihin mo sa akin kung paano mong gagawin ang mga sinasabi mo. Maaaring tumanda na ang katawan ko, ngunit hindi ang aking espiritu. Kahit papano, may nalalabi pa namang lakas sa matandang katawan ko. Ngayon, kung makikipagkasundo ka sa akin, bubuhayin ko ang anak mo. Pero kung makikipagmatigasan ka, wala na akong magagawa, kundi patawan ka ng kaparusahan. Tinatakot mo ba ako, tanda? Hindi ako sanay na magbitaw ng pananakot, kaya magpasya ka bago pa mag-iba ang pasya ko. Hindi ako magpapasya ngayong gabi. Sa susunod na araw, unang pagdilim ng buwan, muli ako makikipag-usap sa iyo at doon ko sasabihin ang aking hatol. Matapos magsalita, biglang nawalan ng malay si Chris. Dali-dali naman itong sinalo ni Tatang Badong. Sa ngayon, ligtas ang kaibigan mo, Mar. Ngunit hindi natin alam ang gagawin ng nilalang na sumapi sa kanya. Pero nagtataka ako kung si Chris ang may kasalanan sa kanila, bakit si Luis ang sinapian ng nilalang? Parang alam ko na ang gustong mangyari ng nilalang na yan. Gusto niyang iparamdam sa akin ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Wika ni Chris. Nagulat si Tatang Badong sa sinabi ni Chris. Napangiti naman si Mar dahil sa kabila ng pagiging mapanghusga at mapanglait nito, may malasakit sa mga kaibigan ng binata. Matapos makipag-usap ay lumabas si Chris upang magsigarilyo. Naiwan sina Tatang Badong at Mar sa loob ng kwarto kasama ang natutulog na si Luis. Kahit ganyan ang ugali ni Chris, mabait din naman siya. At minsan ko nang napatunayan na may malasakit siya sa amin. Alam mo bang kamunti ka na ako mamatay sa Maynila, Manong? Ngunit dahil sa tulong ni Chris, nabigyan ako ng pagkakataong mabuhay uli. Naikwento na sa akin ni Abdul ang tungkol dyan. Lahat ng tao may kanya-kanyang katangian. At siguro may dahilan ng kaibigan mo kung bakit ganon ang kanyang pinapakitang ugali. Ramdam ko rin naman na mabuti siyang tao. Tama ka, Manong. Matagal ko nang kilala si Chris. Hindi naman ganyan ang totoo niyang ugali. Simula nang umasenso ang kanilang pamumuhay, naging abala ang mga magulang niya sa negosyo. Doon nagsimulang magbago ang ugali niya. Hindi na mahalaga kung ano pa ang nakaraan ni Chris. Ang mahalaga, kaya niyang tumanggap ng pagkakamali at humingi ng kapatawaran. Yan lang naman ang maaaring hilingin sa mga engkanto. Hindi rin tayo nakakasiguro na yun nga ang gusto nila dahil malaking kasalanan ang ginawa ni Chris.
At hindi lang simpleng paghingi ng kapatawaran ng sagot sa pagkamatay ng isang anak. Tama ka, pero may nakahanda na ako para sa kanila. Walang karapatan ng sino mang engkantong magpataw ng kaparusahan sa isang tao. Tandaan mo, Mar, tayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Naniniwala ako na may isang makapangyarihang tagapaglikha na siyang tumitingin sa lahat at siguradong hindi niya tayo papabayaan. Sige na, Tatang, magpahinga na muna tayo. Dito na ako matutulog sa labas. Ako na magbabantay. Hindi, Tatang. Doon ka matulog sa loob ng tahanan. Ako magbabantay. Gusto ko makita ng harapan ng mga nilalang na sinasabi nyo. Nako, Tiyo, hindi ako sigurado kung makakayanan mo. Pero kung sakali mang magpakita sila, may gawing hindi maganda. Nasa loob kami nila Tatang Badong. Dito din ako matutulog. Ako may kasalanan sa kanila, di ba? Bakit hindi akong kunin nila? Bakit si Luis pa? Wala namang ginagawa yun eh. Gaya ng sinabi mo kanina, gustong iparamdam ng mga engkanto ang mawala ng mahal sa buhay. Gagawin nila ang lahat para mangyari yon. Pwes, gagawin ko rin ang lahat para hindi nila makuha ang kaibigan ko. Makikipagtusa ko kung kinakailangan. Hanga din ako sa tapang mo, pero hindi itong oras. Sige na, pumasok ka ng tahanan. Mas mabuti pa rin siguraduhin mo ang kaligtasan. Itabi mo ang katapangan at may paggagamitan tayo niyan. Sigurado yon. Anong gagawin ko dito? Ayokong tumunganga lang sa sulok habang yung kaibigan ko nahihirapan dahil sa ginawa ko. Gaya ng sinabi ko, may paggagamitan niyang katapangan mo. Alam kong nag-aalala ka sa kaibigan mo, ngunit hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos ng galaw. Lalo pat hindi tao ang kalaban natin. Madaling basahin ang utak ng mga tao, ngunit hindi ang mga engkanto. Pag-uusap ng dalawa. Nabalot ng katahimikan ng paligid hanggang sa sumapit ang madaling araw. Nagising si Mara upang sumama sa tuwing magdasal sa moske. Bago umalis ay ginising si Chris at binilinan. Chris, halis muna ako. Kasama si Tia Abdul. Ikaw na muna ang bahala kay Luis. Nariyan naman si Tatang Badong. Sige, ako nang bahala sa kanya. Mag-iingat kayo ha. Kayo din. May kape doon sa kusina kung gusto mo. Pagkalis ng kaibigan, bumangon si Chris upang magtimpla ng kape. Nakita nito na mahimbing na natutulog si Tatang Badong. Hindi maiwasan ng binatang pagmasdan ang matanda. Kung titignan ito sa panlabas na anyo, hindi mo masasabing malawak ang kaalaman pagdating sa mga elemento. Napansin din ni Chris ang mga letrang nakatato sa balat ng matanda. Hindi ito gaanong napapansin dahil sa kaitiman. Ngunit sa tuwing tatamaan ito ng liwanag, maaaninag ang mga sinaunang titik. Tumuloy sa kusina ang binata nang makita nitong kumilos ang matanda. Habang nagtitimpla ng kape, nararamdaman nitong kumilos si Tatang Badong at nang lingunin, nakaupo na ito. Naisip ni Chris na pagtimplahan rin ng kape ang matanda. Magandang umaga, Tang. Eto, magkape kayo. Salamat, Iho. Pero teka, ang aga mong nagising ah. Naabutan mo bang umalis si Abdul? Oho, ibinili ni Mar sa akin si Luis eh. Tinignan ko na din siya. Ayun, payapang natutulog. Napagod yata sa mga nangyari kagabi. Normal na mapagod ang pisikal na katawan. Pero huwag kang mag-alala. Kusa namang babalik ang lakas niya. Nga pala, Manong, wag mo sanang mamasamay ng tanong ko ha. Nakulong ka na ba dati? Nakulog? Bakit mo naman naitanong? Ikaw talagang bata ka, oo. Nakita ko po sa mga tattoo nyo sa katawan eh. Nakataas kasi yung damit nyo habang tulog kayo. Ito ba? Ano naman ang kaugnayan ng mga tattoo ko sa pagkakakulong? Lahat ba ng lumalaya may tattoo?
Ganun po kasi sa amin eh. May mga kakilala po akong galing sa loob. Puno ng tattoo nung lumabas eh. Ay nako, yan ang ugaling dapat mong baguhin, iho. Hindi lahat ng taong may tattoo masama o galing sa kulungan. Ang mga tatong ito ay galing sa aking maestro. Mga orasyong pandepensa mga ito. Ha? Orasyong pang depensa? Oo, yon ang tawag sa mga dasal na nakasulat sa balat ko. Ako lang ang nakakabasa ng mga ito. At sa tagal ng panahon na nakaukit sa katawan ko mga letra, nakabisado ko na. Saan po nang galing ang mga dasal, Manong? At saka bakit kinakailangang ipatato kung kabisado nyo naman pala? Ang kasulatang pinagmula ng mga tato, maigpit ay pinagbabawal sa ibang tao. Maingat itong pinangangalagaan ng aking maestro. Wika ni Mang Badong habang tinatanggal ang kanyang pangitaas na damit. Dito na tumambad kay Chris ang napakaraming peklat na ang ilan ay halos umabot ng 1 metro ang haba, lalo na sa likod ng matanda. Saan ang galing ang mga peklat na yan? Malagim ang kwento ng mga markang ito, iho. At siguradong hindi ka maniniwala sa oras na marinig mo. Bakit hindi niyo po ako subukan? O sige, pero hindi pa rin kita pipiliting maniwala. Tignan natin, Manong. Malay mo, makumbinsi ang isang kagaya ko. Ang mga pilat na ito, nakuha ko noong kasagsagan ng pakikipaglaban namin sa mga militar. Dati akong rebelde, Chris. Maraming labanan ang pinagdaanan ko. At sa bawat labang napapagtagumpayan, isang pilat ang nagsisilbing tanda. Ibig sabihin, sa bawat taong napapatay mo, may naiiwang marka. Hindi lang isa, Chris, kung hindi isang buong baryo ng mga inosenteng tao. Ibig sabihin, naging kriminal na po kayo? Yon ang naging tawag sa akin ng mga tao at yon ang naging paraan ng pamumuhay ko noon. Pero dumating sa akin ang isang kaganapan na lubusang nakapagpabago. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Tatang Badong, isang matanda ang nakilala nito noon na siyang naging dahilan ng tuluyang paggising mula sa nakagisnan. Nangyari ito nung minsan silang magkaroon ng inkwentro sa mga militar. Napuruhan si Tatang Badong. Kaunting pagbabalik tanaw. Nang mga panong ito namumuno sa isang pangkat ng mga rebelde si Tatang Badong. Nasa edad 50 siya nang maganap ang pangyayari na tuluyang nagpabago ng kanyang buhay. Hindi sinasadyang nakainkwentro ng kanyang grupo ang mga sundalo. Hindi sila nakapaganda, kaya naman walang natira sa kanyang mga kasama. Nagawa niyang makatakas, ngunit napuruhan siya sa bandang likuran. Isang mahabang sugat gawa ng itak. Nagawang gumulong ni Tatang Badong sa bangin. Natabunan ng makapal na tuyong dahon, kaya hindi napansin ng mga militar. Nang umalis na ang mga ito, isang matanda ang kumuha sa kanya at dinala sa kuweba. Ginamot ang lahat ng mga sugat. Alam ni Tatang Badong na mamamatay na siya ng mga oras na yun. Ngunit sa hindi malamang dahilan, mabilis na gumaling ang sugat ni Tatang Badong hanggang sa tuluyan nitong nanumbalik sa dating kalusugan. Hindi na rin alam ng matanda kung nasaan ang tumulong sa kanya dahil wala na ito nang magising siya. Kaso nga lang may iniwan na mga kasulatan. At ang mas ikinagulat ni Tatang Badong, nang lumabas siya sa yungib, nakita nito ang mga tatong nakaukit mula sa kanyang braso hanggang sa buong katawan. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Tatang Badong kung para saan ang mga tattoo at ang mga kasulatang iniwan ng matanda. Tinahak nito ang daan ng isang albularyo hanggang sa makilala ito sa kanilang bayan. Nabura sa isipan ng mga tao ang masamang nakaraan ni Tatang Badong. Kinagiliwan nito hindi lang sa kanilang bayan, kundi maging sa mga karatig lugar. Balik tayo sa kwento.
Yon ang naging kasaysayan ko, iho. Ngayon nasa iyo kung maniniwala ka o hindi. Wika ni Tatang Badong. Lingid sa kalaman ng mga ito na nasa likod pala nila si Luis. May hawak na pamalo. Biglang hinampas ng binata ang matanda, dahilan para mawalan ito ng malay. Anong ginagawa mo, Luis? Siya lang naman ang hadlang sa lahat ng gusto ko mangyari. At ngayong wala na siya, makukuha na kita at itong kaibigan mo. Ako lang ang may kasalanan sa'yo, kaya pakawalan mo si Luis. Ako ang harapin mo. Pare-pareho kayong mga tao. Ang nararapat sa inyo mawala eh. Unahin ko na ang matandang to dahil siya ang palaging hadlang sa lahat ng ginagawa namin. Akmang hahatawin na ni Luis ang walang malay na matanda nang bigla itong suntukin ni Chris sa sikmura. Matapos ay tinulak niya ito palayo sa matanda. Huwag mong isipin na hindi ko kayang saktan ng kaibigan ko. Hindi mo ko kilala. Sige, tuloy mo lang. Hindi naman ako mabubugbog kung hindi ang katawan ng taong to. Muling sinugod ng binata si Luis. At sa pagkakataong iyon, itinulak niya ito palabas ng bakuran. Matapos ay bumalik ang binata sa loob. Sinubukang pumasok ni Luis, ngunit hindi ito makalusot sa ginawang harang ng matanda. Huwag mong mamaliitin ang kakayahan ko. Pangkaraniwang tao lang ako, pero marunong akong gumamit ng utak. Pinapahanga mo ko. Pero kahangalan ang iniisip mo, binata. Tignan natin kung ano mangyayari. Yan ang gusto kong sabihin sa'yo. Matapos makipag-usap, hinayaan nito ang kaibigan sa labas ng bakuran. Papasikat pa lang ang araw ng mga sandaling iyon. Dali-daling ginising ni Chris ang matanda. At nang magkamalay ito, nakita ni Tatang Badong si Luis sa labas ng bakod. Anong ginagawa ng kaibigan mo sa labas ng bakod? At saka anong nangyari? Bakit ang sakit ng batok ko? Bumalik po ang inkantong sumapi kay Luis. Kasalukuyan siyang nasa loob ng katawan ng kaibigan ko. Eh bakit nasa labas ng bakuran ng kaibigan mo? Napansin ko po nung unang beses natin siyang nakaengkwentro. Lumalabas ang nilalang sa katawan ng kaibigan ko tuwing papasikat ang araw. At sa palagay ko, nasa loob ng bakod na ginawa niyo ang kanyang tahanan. Kaya naman itinulak ko siya palabas para hindi makabalik sa sariling tirahan. Mahusay ha? Hindi ko akalaing matalino ka pala. Tama ang ginawa mo. Mas madali nating matatalo ang kalaban sa oras na lumabas siya sa katawan ng kaibigan mo. Dahan-dahang tumayo ang matanda at nag-usal ng mga dasal sa kanyang palad. Idinampi nito ang kamay sa ulo ni Chris. Muling nagbanggit ng mga orasyon. Biglang naramdaman ng binata ang mainit na enerhiyang bumalot sa kanyang katawan. Proteksyon yan para hindi ka lapitan ng mga engkanto. Mahirap na. Baka sa'yo sunod na sumapi ang nilalang eh. Maganda ka dahil maaaring maging madugo ang labang ito. Inaasahan ko na pong sasabihin niyo yan. Huwag kayong mag-alala. Sanay ako sa basagan ng muka. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali pa sumikat na ng tuluyan ang araw at gaya ng sinabi ni Chris, lumabas sa katawan ng kaibigan ang nilalang. Ngunit sa pagkakataong iyon, nagkaroon ito ng sariling anyo. Isang tikbalang ang nais kumuha sa kanilang magkaibigan bilang paghihiganti sa kamatayan ng anak. Kamatayan niyo ng kaibigan mo, ang tanging makakapatid ng uhaw ko sa paghihiganti. Kaya hindi ko napapalampasin ang pagkakataong ito. Ikaw, Badong, alam mo ang batas ng kalikasan. Buhay para sa buhay. Oo, alam ko ang batas. Kaya nga nandito ko para pigilan ka, tikbalang. Wala kang karapatang magpataw ng parusa sa mga tao.
Hindi sila saklaw ng batas sa sinasabi mo. Sandali lang, Tatang. Hayaan mo ako makipag-usap sa tikbalang. Makikipag-usap ka sa akin. Wala nang silbi ang mga salita. Alam kong nabubulagan ka lang sa galit. Kung ako nasa katayuan mo, magagalit din ako ng gusto eh. Pero ang idamay ang kaibigan ko sa kasalanang hindi niya ginawa, ibang usapan na yun. Pare-pareho lang kayong mga tao. Dapat lang sa inyo ang mamatay. Lahat kayo ay salot sa mundo. Sinisira niyo ang kalikasan para lang makapagpatayo ng mga syudad. Dinudumihan niyo ang hangin upang maglikha ng bagay na magpapasaya sa inyo. Dahil sa mga walang kwentang ideolohiya, nasisira ang balanse ng mundo. Hindi lang kayo ang apektado, kundi maging kaming mga engkanto. At ang usaping ito, hindi lang tungkol sa pagkamatay ng anak ko, kundi para sa kapakanan naming mga elemento na naninirahan sa mundo. Hindi ako relihiyosong tao, ngunit nauunawaan ko ang mundo ay nilikha para sa lahat. Kaming mga tao, nakikiangkop sa takbo ng pagbabago ng mundo. Kung may mga nasisira man kami, yon ay dahil sa kakulangan sa pag-unawa. Kung may mapahamak man sa inyo, yon ay hindi namin sinasadya. Pero sa kaso ko, aminado ko may kasalanan ako eh. Kaya kung gusto mo kung parasahan ako na lang, pakiusap, huwag mong idamay ang kaibigan ko. Pasensya na, pero ito ang hatol ko at hindi na mababago. Mamamatay ka at ang kaibigan mo. Matapos kausapin ng nilalang si Chris, sinugod nito si Luis. Ngunit laking gulat ng tikbalang nang biglang mapunta sa harapan nito si Tatang Badong. Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag mong gagalawin ng mga tao, ang tigas ng ulo mo? Huwag kang makialam, tanda. Hindi mo problema to. Hindi ko problema. Ako ang nangangalaga sa bayang ito at sa mga taong nakatira dito. Ngayon kung sasabihin mo sa akin na wala akong kinalaman, parang sinabi mo na walang silbi ang pagiging tagapamagitan ko. Huwag mo lang sanang pagsisiyan ang pangingialam mo, tanda. Inundaya ng suntok ng tikbalang ang matanda. Ngunit nagawa itong saluin ni Tatang Badong. Itinulak nito palayo ang tikbalang. Walang tigil na hinagupit ng hawak niyang patpat. Napasigaw ang nilalang dahil sa sakit. Bawat tama nito sa katawan ng nilalang, nagiiwan ng latay na tila nang gagaling sa mainit na bakal. Binalaan na kita nung una pa lang pero hindi ka nakinig. Kung pinalampas mo na lang sana, tininig ang paghingi ko ng tawad sa mga nangyari. Hindi tayo aabot sa ganito. Anak ko ang namatay at kapakanan ng mga kalahi ko ang nakasalalay sa labang ito. Kung sakaling mamamatay ako, wala akong pinagsisisihan at hindi ako titigil hanggat hindi nakakamit ang katarungan. Kung ganon, hindi rin ako magdadalawang isip na patayin ka kung hindi ka pa rin titigil. Muling nagsagupaan ang dalawa hanggang sa tuluyang bumagsak ang tikbalang. Inapakan nito sa ulo ni Tatang Badong, tinutukan ng hawak na patpat sa leeg. Bakit hindi mo ituloy, tanda? Tapusin mo na ang laban. Wika ng tikbalang. Ngunit sa pagkakataong iyon, sumagot si Chris upang awatin si Tatang Badong. Sandali lang po. Huwag niyo po siyang papatayin. Hindi ba may inalok kayong kasunduan sa kanya? Oo, pero siya mismo ang may ayaw, kaya wala akong magagawa. Tikbalang makinig ka. Naniniwala ako magagawang buhay ni Tatang Badong ang anak mo. Kung makikipagkasundo ka lang kaya pakiusap, piliin mong wag mamatay. Bakit mo ginagawa ito, tao? Kasalanan ko ang lahat at habang buhay kong dadalin sa konsensya kong pagkamatay mo. Makinig ka sa sinasabi ng binata. Ito ang mas makakabuti para sa lahat. Handa kong tumalima sa kasunduan kung mangangako kang titigil sa panggagambala. Napaisip ang tikbalang sa mga sinabi ng matanda.
Hanggang sa pumayag ito. Binuhay ni Tatang Badong ang kanyang anak gamit ang kakaibang kakayahan. Matapos ang kaganapan ay nagpasalamat ang tikbalang. Kasabay nito ang pangako. Lilisanin nila ang lugar at hindi na muling manggagambala. Nagsilbing aral para kay Chris ang kaganapang iyon. Hanggang sa umuwi ito ng Maynila. Sa paglipas sa mga taon, unti-unting nagbago ang ugali ni Chris. Maging ang pakikitungo nito sa mga katrabaho at ibang tao. Bagay na ikinatuwa ng mga magulang, lalo na ng mga kaibigan. Hindi nila inasahan na magbabago pa ang binata, ngunit nangyari ang imposible. Ito ay dahil sa karanasan nila sa lugar ni Mar, nang minsan nilang makasalamuha ang isang ermitanyo na bantay ng kabundukan.